Nakabantay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon ng mga lugar na matinding sinalanta ng Bagyong Tino. Nakaalerto na rin ang buong pwersa ng pamahalaan sa pagtugon at pagbangon ng mga apektadong komunidad. Si Kenneth Pasyente sa report. Tutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon sa mga lugar na matinding nasalanta ng Bagyong Tino. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, patuloy na binabantayan ng Pangulo ang lagay ng mga lugar na naapektuhan ng bagyo, kung saan libo-libo nating kababayan ang nangangailangan ng mabilis na tulong. Ikinalugod ng Pangulo ang agarang pagkakasa ng preemptive evacuation na nagtiyak ng kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lalawigan. Siniguro rin ng punong ehekutibo ang mabilis na pamamahagi ng mga family food pack ng Department of Social Welfare and Development para sa mga nasalanta. Ang DSWD ay nakapag-preposition na ng food packs at relief goods sa mga apektadong lugar na handa ng ipamahagi. Ang DOE at NEA ay tumutugon na sa mga ulat ng power outages, habang ang DPWH at MMDA ay nagpapakilos ng mga clearing teams para linisin ang mga daan. Tutungo rin ang ilang miyembro ng gabinete sa mga pinakaapektadong probinsya upang personal na alamin ang kalagayan at tiyaking na ibabalik agad ang mga pangunahing serbisyo. Hinimok din ng Pangulo ang mga residente na makiisa sa mga otoridad upang maiwasan ang anumang panganib, kasabay ang pagtiyak na handa ang pamahalaan na rumisponde sa anumang pangangailangan. Tinitiyak ng pamahalaan ang patuloy na pagkilos upang mapabilis ang pagbangon ng ating mga kababayan. Batay sa datos ng Office of Civil Defense, mahigit 17,000 na pamilya o katumbas ng 60,000 na katao ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Tino. Dahil sa agarang pagpapatupad ng preemptive evacuation, umabot sa 129,700 na pamilya o mahigit na 387,000 na individual ang agad na nailikas at kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Patungkol sa supply ng kuryente, sa 57 electric cooperatives na nasa mga apektadong lugar, 8 ang walang power, 15 ang partially no power, habang 18 naman ang nananatiling operational. Patuloy namang isinasagawa ang restoration efforts upang agarang maibalik ang serbisyo ng kuryente. Biniberipika pa ng otoridad ang mga naiulat na nasawi sa pananalasa ng bagyo. Siniguro naman ng OCD na sapat ang Quick Response Fund ng pamahalaan sa harap ng magkakasunod na kalamidad. Nagpalabas na po ng kautusan ng ating mahal na Pangulo na magdagdag na po, mag-replenish na dun sa ating QRF. So as of now, as we speak, hindi natin nakikitang kukulangin ito. At meron naman pong mga mekanismo if in case mas mabawasan pa ito. Patuloy din ang assessment ng Agriculture Department para alamin ang halaga ng pinsalang iniwan ng Bagyong Tino sa sektor ng agrikultura. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.